Okay, good morning. Morning po. Morning po. Good morning po, sir. Good morning po. Okay, so this is our first lesson for the second quarter, which is nasa chapter 6 na tayo ng General Mathematics. We have the simple and compound interest. So, sa second quarter, ang pag-aaral natin is about business mathematics. And then, yung first chapter nito, which is the chapter 6, is the simple and compound interest nga. So kung nabasa niyo yung module, at the same time kung napanood niyo yung sinad ko kanina na video, so meron na kayong konting idea about simple and compound interest. So by the way, let's know some terms na ma-encounter natin during the simple and compound interest. So ito yung kailangan nating tandaan usually kapag pinag-uusapan natin is problem solving, lalo na sa business mathematics. Ito yung lagi natin ma-encounter. Okay, so familiarize nyo na siya. So we have the lender or the creditor. Okay, ibig sabihin ito yung tao or grupo ng mga tao, kung marami sila institution na yon. So, ito yung nagpapautang. Okay? So, makes the fund available. Sila yung mga nagpapautang. Next, we have the borrower or the debtor. So, anong pagkakaintindi niya pagkasabing borrower or debtor? Yes, Joel? Yung humihiram ng pera. Okay, sila yung humihiram ng pera or sila yung nagpapautang. How about the origin or the loan date? Sige, Argel. Sir, yun yung petsa kung kailan po pinahiram yung isang borrower, sir. Okay, so ito yung date kung kailan nag-start yung kanilang utang, di ba? Kung kailan niya na-receive yung kanyang utang. Next, we have repayment date or the maturity date. Ano pagkakaintindi niya pagka sinabing repayment date or the maturity date? Sir, permission to speak po. Yes, Rosita. Kung kailan po babayaran yung utang po. Okay, very good. So ito yung time kung kailan babayaran yung utang. So completely kailangan kompleto na nababayaran. So by the way, kasi pagdating ng next chapter, unti-unti yung pagbabayad. This time kasi is one-time payment lang pag-uusapan natin. Kaya yung maturity date, ito yung time na kailangan buo niya ng bayaran yung utang. Okay? O yung kanyang investment, pakukuha niya na, or magmamatured na, tutubo na. Next, we have the time or the term. Yes, Joel. Kung gaano po kahaba yung araw bago bayaran yung utang. Okay. So, between doon sa araw na siya ay umutang hanggang sa time na magmamatured na, tutubo na yung inutang. So, yun yung magiging time or term. Okay? So, that is the length of time. Next, we have the principal. Principal amount or the principal value. Anyone? Sir. Yes, Kanseran. Sir, kung magkano po lahat-lahat ng nabarong pera? Okay. So, ito yung unang pera na hiniram or ito yung unang pera na inilaan sa isang investment. Okay? Next, we have the rate. Yes, Joel? Kung gaano po yung pagtaas ng utang. Okay. So, ito yung magiging basis para malaman mo kung magkano ba yung tutubuin or magiging basis kung paano lalaki or tataas yung utang or yung investment. Okay? So, usually, yung rate ay naka-percent. Ayun po. Next, we have the interest. Sir. Yes, Kanseran? Sir, kung magkano po yung na-earn niya kung magkano po yung nakita niya nung nagpahiram siya? Okay. So, yun yung kinita, no? Kinita na pera. Ito yung tubo, in other term, in Tagalog, di ba? So, we have two kind of interest. Sabi nga natin, we have the simple interest. Ano pagka sinabing simple interest? So, actually, pagka sinabi natin simple interest, dahil simple lang, pinakasimpleng pagko-compute, i-multiply lang natin dito yung principal, sa i-multiply lang natin sa principal value, yung rate, tsaka yung term. So, lagi tayo nagbe-base dito sa principal value. So, doon lang tayo nagbe-base. So, kahit ganong katagal na siya, 10 years or maging 20 years, so, laging titingnan nila dito magkano yung principal value and then kukomputin. Okay? So, pagka naman sinabi natin compound interest, medyo komplikado kaya nga compound. So, when we said compound interest, kinocompute natin siya hindi lang doon sa principal value. And also, nakalagay ito on the accumulated past interest. So, ibig sabihin, kung sa isang taon, isang compounding period, halimbawa, every year tayo nagko-compound, taon-taon. So, in 1 year, tumubo na siya. Sa isang taon, ang magiging basis na siya, hindi yung principal value, kundi yung pinagsama na principal value at the same time yung interest ng nakaraang taon. So, ibig sabihin, sa susunod na taon, na pagpapatubo, pati yung tubo mo ng nakaraang taon ay papatubuan din. Okay? Hindi lang lagi yung principal value ang tumutubo.
Nakukuha nyo? Even your interest, yung kinita mo ng mga nakaraang taon, kikita pa din siya ng kikita. Okay? Next, we have the maturity value or the future value. So, anong pagkakaintindi nyo? How about the other? Anyone? Sir, Yes. sir, yung halaga Raya. yung halaga po na dapat bayaran or mababayaran sa may-ari nung nanghiram. Okay. So, pagkasama natin maturity value or the future value, pagka natapos na yung kasunduan nyo kung gano'ng katagal ka bago magbayad, so ito yung total amount ng babayaran mo, which is yung principal value kasama na yung tubo. Okay? So, that is the maturity value or the future value. Okay, now, so let us compare some simple and the compound interest. So, using this problem, sabi dito, suppose you won 10,000 pesos and you plan to invest it for 5 years. The cooperative group offers 2% simple interest rate per year and a bank offers 2% compounded annually. Which will you choose and why? So, meron ka raw 10,000 pesos na nalo ka kunwari. Like kunwari, merong loto or basta yan, sabi na panalunan mo. And then, pinaplano mo kung saan mo siya ilalagay, i-invest. So, for 5 years, siguro, meron kang pinaghahandaan nun for 5 years, kaya gusto mo siya ilagay sa isang investment. And then, may nag-offer sa yung dalawang cooperative groups. Yung isa ay, tama, yung isa na cooperative group, ang offer niya is 2% interest per year. Simple interest. Then yung pangalawa naman, isa bank, offer niya 2% then compounded annually. So now, compare natin kung which is better or ano yung pipiliin mo between the two group na nag-o-offer sa'yo. So we have this investment number 1, the simple interest. Ito yung magiging computation niya. You will notice, so meron tayong computation per year. Pinapakita lang natin to using the table ha, pero hindi ganito talaga yung pagko-compute. Kapag 1 year, makikita natin, yung basis natin dito is yung 10,000 pesos. Siyempre, di ba? Then 2% rate, so times 1. Kasi 1 year. And then, meron siyang kita na 200 pesos. So, magiging maturity value niya pagdating ng 1 year is 10,200. So, pagdating ng pangalawang taon, ang titingnan niya pa din is yung 10,000. Hindi nagbago. So, 2% pa din na kanyang rate. And then, pinag-multiply, 10,000 times 0.02 times 2. Kasi pangalawang taon na. Then, meron na siyang tubo na 400. And then, at the end of the second year, meron siyang 10,400. Pagdating ng pangatlong taon, ang titingnan pa rin natin is yung 10,000 pesos. And then, 2% ang kanyang rate. And then, multiply natin. So, times 3 na siya kasi pangatlong taon na, ang tubo ay naging 600. So, at the end of the third year, meron na siyang 10,600 pesos. So, pagdating ng 4 na taon, ganun din. Basis natin is 10,000. 2% ang rate. So, times 4 kasi pang-4 na taon na. Then, meron na siyang 8,000 na tubo. So, at the end of the fourth year, meron na siyang 10,800. Okay. So, sa pang-5 taon, till sa 10,000 pa rin tayo tumingin. So, we have 2,000 pesos. So, times 5 siya. 10,000 times 0.02 times 5. And then, meron na siyang tubo na 1,000 pesos. So, at the end of the 5 years investment, meron na siyang pera na 11,000 pesos. Yan na yung kanyang pera. Kung siya ay nag-invest sa isang cooperative group na nag-offer ng 2% interest. Okay? Next, we have the investment number 2. The investment number 2 naman, nag-offer sila ng compound interest. So, ito yung kanyang magiging computation. So, sa unang taon, makikita natin na ang naging basis natin dito is yung 10,000 pesos. So, 2% ang rate, and then 10,000 times 0.02 times 1. So, meron siyang tubo na 200 pesos. Okay? So, at the end of the first year of investment, meron siyang 10,200. So, something look alike nung simple interest. Di ba? Parehas lang siya sa unang taon. Pero pagdating ng pangalawang taon, makikita natin, ang naging basis na dito, na principal value, ay yung naging maturity value ng unang taon. Di ba? So, ito na yung magiging start-up money niya for the second year. 10,200. So, yung 200 na tinubo niya ng unang taon, papatubuan din natin. So, times 2%. And then, pagka kinumpute siya, another 1 year na lang ulit. Kasi tumubo na siya noong unang taon, so another 1 year na lang, times 1. So, ngayon, sa pangalawang taon, meron naman siyang another na tubo na 2,000, 204 rather. Okay? So, meron na ngayon siya na 10,400 for
Sa pangatlong taon, ang naging startup money niya, yung magiging principal value natin, is yung 10,404, which is, ito yung maturity value ng pangalawang taon. So, times 2%. And then, so we have principal amount natin for this year times 2% times 1. And then, ang magiging interest niya is 208.08. So, at the end of the third year, meron na siya ngayon 10,612.08. Okay, so ngayon yung 10,612.08, siya na yung magiging startup money or magiging principal value niya for the fourth year. So, times natin siya to 2%, then times another 1 year. And then, magiging tubo niya is 212.24. So, magkakaroon na ngayon siya ng 10,824.32 on the fourth year na maturity value. And then, sa huling taon, so gagamitin ulit natin na maturity value, na startup money or yung principal value doon sa panglimang taon ay yung ating maturity value nung nakaraang compounding period, which is 10,824.32. So, times ulit to 2%. And then, times another 1 year. So, magkakaroon na siya ngayon ng 216.49 pesos. So, pagka natapos na yung 5 taon na investment, magkakaroon na siya ngayon ng 11,040.81 pesos. Okay? Nakita niyo yung comparison? So, now, how much is the interest gain in simple interest? Magkano yung kinita doon sa simple interest? 1,000 po. 1,000 lang. How about sa compound interest? Magkano kinita? 1,000. 1,040. 1,000 pesos point. 1,040.87. So doon pa lang makikita natin, di ba? So, what is the comparison between simple and compound interest based on the illustration? O, anong comparison nyo about simple and compound interest? Anyone? Yes, Benji. Parehas tumutubo. Siyempre, parehas silang tutubo. Then, another. Anong comparison nyo doon? Compare nyo siya. So, Yes? yung sa simple interest, parang nagdo-double siya per year. Nagdo-double. Tapos yung compound interest, ano po, parang ina-add lang yung tawag doon, yung sa 2% ng last na pinang interest. Okay, so kada compounding period kasi mapapansin nyo, nadadagdagan lang siyang 200, 200, 200, di ba? Kasi 2%. Di ba? Ganun yung nangyari na natin. Opo. Makita nyo, unang taon, tumubo siya ng 200, tapos naging 400. So, ibig sabihin, nadagdagan lang 200 ulit yun, di ba? Tapos 600. So, nagkakaroon ng by 200 na interest, di ba? So, dito hindi naman totally siya nadodoble sa compound. But then, ibig sabihin dito sa compound ay nagkakaroon siya ng tubo din yung kanyang nakaraang taon na interest. So, how to compute simple interest? What is the formula? Anyone? Sir? Yes, you will. Yung simple interest po, I is equals to PRT. Okay, so dito sa simple interest, ang gagawin lang natin, we are going to multiply principal value, the rate, and then the term or yung year kung gaano katagal yung utang, okay, or yung investment. Pero yung rate, tandaan nyo, hindi siya pwedeng i-substitute na naka-percent. So, kailangan siya ay convert nyo muna into decimal. So, simple interest is equals to T times R times T. Next, how to compute the compound interest? What is the formula? Anyone? IC is equals to F minus P po. Okay, so we have I is equals to F minus P. Okay? Yan ay kapag ang given is F tsaka P. Pero kung hindi po given si I tsaka si P, so kailangan nyo munang kuhanin yung value ni future value, which is F is equals to P times 1 plus R raised to T. Okay? And then kapag nakuha nyo na yung future value, saka nyo ima-minus kay F yung P. Okay? So saka nyo to i-apply. Okay? Next. Okay, so generalize nyo yung procedure in finding simple and compound interest. So summary nyo, anong pagkakaintindi nyo about the process in finding simple interest and compound interest? Or, bagay natin question, for you, ano ang
mas better? Sagutin natin tanong kanina sa problem. Which is better? Kung ikaw yung may 10,000 pesos at i-invest mo siya, saan mo siya i-invest? Simple interest or sa compound interest? Yes, Benji. Compound interest. Why po? Kasi po mas malaki po yung tutubuin habang tumatagal. Okay. Kahit pa paano, mas malaki pa rin doon sa compound interest. Diba kahit sabihin natin barya-barya lang yung taas ng difference niya, still, mas malaki pa rin yung compound interest, no? Sa bagay, dahil 2% lang din naman yan, so kaya halos parang sobrang liit lang ng difference. But then, yung bariyang yun, kahit pa paano, ay malaking tulong pa din. Diba? Masasabi pa rin natin na mas better pa rin si compound interest. Pero, paano kung ikaw naman ay mangungutang? Which is better? Simple or the compound interest? Simple interest po. Why po? Kasi mas mababa po yung pabayaran Okay. kong tubo. Okay, so mas maliit yung tutubuin, no? Kung ikaw yung mangungutang. But then, sabi ko nga lagi, mas better pa rin na mag-ipon kaysa umutang. So, pag-invest na lang kayo. So, pagdating ng panahon, meron kayong makukuha. Okay, so proceed tayo. Sabi dito, simple interest remain constant throughout the investment term. Okay, so nakita natin kanina, kada taon nadadagdagan siya ng 200, 200, 200 dahil 2% nga yung kanyang rate. So, nagiging constant every compounding period hanggang sa matapos yung term. That is the simple interest. In compound interest naman, the interest from the previous year also earned interest, thus the interest grow every year. So ito yung sasabi ko sa inyo, yung nakaraang taon na interest ay tutubo pa rin sa kasalukuyang taon. Hindi lang lagi yung principal amount ang laging tumutubo. So even your interest, yung pera mo na, yung tubo doon sa pera mo, lalaki pa din siya ng lalaki. Okay? Next. So let's have the simple interest. So how to find the interest and the maturity value of an amount earning simple interest. Annual interest is based on the three factors. The first one is the principal, which is the amount invested or borrow. And then simple interest rate, usually expressed in percent, and then time or term. Ito lang tatlong to ang kailangan natin kapag kumukuha tayong simple interest. Okay? So pwedeng isa dyan sa tatlong yan ang nawawala, basta yung interest ay given kapag isa sa kanila ang nawawala. Okay? Or present din si future value. So basta yan lang yung mga kailangan natin. Okay? Next. So, this is the formula that we are going to use sa pag-compute ng annual simple interest. So, we have I sub S is equals to P times R times T, where yung P is the principal value, yung I sub S is the simple interest, and then yung rate, yung R, and then yung T is the time or term in terms of year. Okay? So, lagi naka-years lang ating time. So, kapag month, convert natin into years. So, now, kapag maturity value, ito yung gagamitin natin. Halimbawa, hindi given si R, tsaka si T, pero present naman si principal value tsaka si interest. So, kukuhan lang natin na yung unang formula para makuha natin si maturity value. Okay? Now, hindi given si interest, given si P, given si R, tsaka si T, kailangan natin computein si maturity value. Then, we are going to use the second formula. Okay? So, yung F is the maturity value or the future value. Yung P is the principal, the R is interest, the interest rate. And then, yung T is the term or time in years. Okay? Okay, so let us compute this one. Dito mapapansin natin, given ay si R, time, tsaka si interest. So let us compute magkano magiging principal value. So paano ko computein siya? So from the given formula, I sub S is equals to P times R times T. So derive natin yung formula na ang nawawala ay yung P. So divide natin siya both side by R times T. So makakancel to, malilipat dito sa ilalim si R tsaka si T. So compute. So we have 1,500 over 0.025 times 4. Sagot. Anyone? Yes, Jamaica. Sir, Sige. 50,000 po. Okay. So we have 15,000 pesos. Okay? Now, paano naman kung future value? Magkano magiging future value ng ating unang mga given? Para makuha ang future value, anong gagamitin natin? F is equals to P plus I. Ano magiging future value natin? 16,500 po. Okay, very good. Next, the number 2 rate naman po yung nawawala. So from the original formula natin, I is equals to P times R times T. So R yung nawawala, so divide natin siya both side by P times T. So malilipat na siya dito sa ilalim. So cancel si P, cancel si T. So magiging I over P times T. So ang I natin dito is 4,800
260 over 36,000 times 1.5. So what is the answer? Anyone? Sir, Yes. 9% po. Magkano po? 9%. Okay. So we have 9%. Okay? Okay. So how about the future value? Magkano future value nito? 40,860. Okay. Very good. Sino yan? Ako po, Raya po. Okay, si Raya. Okay, next. How about time? So, sa time naman, ganun din. So, ang tatanggalin lang natin, divide natin siya both side by. So, original formula tayo ay sub S is equals to P times R times T. So, divide natin siya both side by P tsaka R. So, cancel na si P tsaka si R. Cancel yun nasa baba. Pupunta na siya dito, P times R. Okay? Okay, so, I natin is 275 over 250,000 times. So, we have 0.5%. Convert natin siya into decimal. So, mangyayari, times na lang siya. So, 0.005. Ayan. So, what is the time? So, by the way, kapag kayo ay nagko-compute, huwag kayo mag-round off agad hanggat hindi pa final answer. Ang pag-round off po natin ay pagdating po ng final answer. Kapag perang pinag-uusapan natin, at least 2 decimal places sa final answer. Pero pagka rate o kaya time, pwede yan hanggang 4 decimal places. Final answer lang ang round off. So what is the term for Sir. this given? Ilan Yeah. po? 2.2 po. 2. Okay, 2.2 or 2.22. Okay lang siya. Okay? So, how about the future value? Magkano? 250,275. So, sa interest, madali na lang siya. Ang gagawin na lang natin, pag-multiply na lang natin siya. So, we have the original formula natin, I is equals to P times R times T. So, magkano? Ang kanyang magiging interest. So, pwede rin natin kuhanin, kung halimbawa future value naman, diretso natin na F. So, F is equals to P times 1 plus R times T. Ayan. Diba? Hindi given tong interest, di ba? Pwedeng kuhanin mo muna si future value. So, using this formula. Kung hinahanap ay future value. So, since interest muna tayo, mas madali. So, magkano magiging interest? Sir, 25,000. Sakto? Papa. 600. Mali ba? Tama, Okay, tama. let me check. We have 500,000 times 0.125 times 10. Tama po. Tama. Tama po, sir. Interest Tama. talaga siya. Okay, kasi ano na mapapansin natin, ito ay 12.5% na, kaya sobrang laki ng tubo. Mas malaki pa siya sa principal value. Okay, then, ang magkano magiging future value niya? 1,125,000 po. Very good. So, by the way, kung duda kayo doon sa interest na yan, kuhanin nyo yung future value using this computation. So, pagka nakuha nyo na yung F, so we have F minus P. Then, makukuha nyo to. Okay? Question po. Wala, okay na. Proceed tayo to, wag na muna yan. Sa compound interest. Sa compound interest, ito yung mga kailangan natin. So we have the principal value, the rate, the time, the compound interest, and the maturity value. Ito ay kapag compounded once a year lang. Ibig sabihin, isang beses lang siya tumutubo sa isang taon. So, bigay tayo ng example. So, pagka kinompute siya, para makuha yung future value, so we have F is equals to P times 1 plus R raised to T. And then, pagka nakuha na natin siya, saka natin kukuhanin yung I using I is equals to F minus P. Okay, so dito tayo sa una, future value muna tayo. So, we have F is equals to 6,000 times 1 plus, ano yung R natin? We have 0.08. Then raised to 12. Sagot po. Anyone? So, sundin natin yung PEMDAS. So, unahin muna natin na sa loob ng parenthesis. That is 1 plus 0.08. That is 1.08. Then, sunod natin ang exponent. So, raised to 12. So, nakuha natin, medyo mahaba, walang magra-round off po. So, that is 2.5181. 1168. So, make sure na meron kayong mga hawak na calculator ha. And then, ballpen at notebook. Para at least natusundan nyo yung computation. Ang hirap kasi magsulat dito sa lalo na't gamit nyo lang ay mouse. And then, after nating i-raise sa exponent na 12, so saka tayo magta-times ng 6,000. Sino nakakuha na? Magkano po? Sir, 15,109.0207. Okay. So,
Pero ang pinag-uusapan natin dito, so 2 decimal places lang. So that is 15,109.02. 02. Very good. Now, how about the maturity? Ay, sorry. Baliktad. Doon sa kabila to. Ito yan. And then how about the interest? Magkano magiging interest? So, ma-minus natin. 15,109.02 minus 6,000. Magkano kanyang tubo? 9,109.02 po. Okay, 9,109.0. Ito yung kanyang interest. Okay? So, tas ito ay maturity value. Sorry, hindi ko naburahin. May arrow naman. Okay? Now, same lang naman yung magiging computation dito sa pangalawa at pangatlo. Dito tayo sa pang-apat. So, for this, ang gagamitin natin na formula ay ito pa din. Pero, ang nawawala natin is yung P. Paano gagawin natin dyan? Divide natin siya both side yung 1 plus R raised to T. So, mangyayari, we have P is equal to F over 1 plus R raised to T. Okay? Compute natin. So, we have 25,000 over 1 plus 0.01 raised to 6. So, unahin ulit natin yung nasa parenthesis. So, that is 1.01 kapag pinag-plus siya. Then, raise natin to 6. So, makukuha natin is 1.0615201506. And then, saka natin i-divide siya. Yung nakuha natin na yung answer doon sa 25,000. So, nasa unahan yung 25,000. So, pwedeng i-cancel nyo muna. So, 25,000. Then, divide. Pindutin nyo nga yung answer. Kung ang gamit nyo ay, meron diyang, sa scientific calculator, meron button na nakalagay ay A, N, S. That is yung answer nyo nung unang computation. Kapag naman cellphone ang gamit nyo, meron diyang history. Pindutin nyo lang yon. So, we have, wait lang. Ano nakuha nyo? 23,551. Okay, 23,000. 551. Okay, 551.13. 13. So, ito yung kanya magiging principal value. Now, how about the compound interest? Paano natin kukuhanin? So, ganun lang din. So, pag ma-minusin natin, si F tsaka si P. F minus P. So, we have 25,000 minus 23,551.13. What is the answer? 1,448.87. 0.87. Yan po yan. Okay? Question po. Okay. So, proceed tayo. So, by the way, kapag more than once a year, meron tayo na frequency or the conversion period. So, limbawa, kapag sinabi natin, nakita natin doon is compounded annually. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin compounded annually, isang beses lang siya tutubo sa isang taon. And then, kapag sinabi natin semi-annually, 2. Ibig sabihin, 2 beses. So, unang half year, and then another half year. So, 2 beses. Sa pagka-quarterly, every 3 months. So, kaya 4. So, unang 3 buwan, first quarter, pangalawang 3 buwan, second quarter, pangatlong 3 buwan is the third quarter, and then, pang-apat na 3 buwan is the fourth quarter. So, kaya siya merong value na 4. Kapag monthly naman, syempre, every month, tumutubo siya, kaya 12. Kaya ito lang yung gagamitin natin kapag tayo ay nag-compute ng compounded more than once a year. Wala na pong question ba? Wala na po. Thank you for listening.